Miss Catherine Bernardo, bakit nga ba tila pinasusugod kay Miss Kayla Estrada? Ano nga ba ang isyong ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Sa mundo ng showbiz, lalo na dito sa Pilipinas, ay mabilis kumalat at sumiklab ang mga usaping nauugnay sa mga sikat na personalidad. Hindi lamang sa kanilang mga projects, kundi pati sa kanilang mga fashion choice, personal behavior, social media posts at ugnayan sa ibang artista. Kamakailan lamang muling umusbong ang isang sunod-sunod na chismis tungkol sa kapamilya star na si Kayla Estrada at tila naging sentro ng usapan ang kanyang estilo. Isang nawalang fake nail at mga komentong sosyedad na inuudyok siyang magpagawa ng kuko sa mga salon na pag-aari ng isa sa pangkilalang aktres na si Catherine Bernardo. Ang mga pangyayaring ito ay mas malalim kaysa sa simpleng fashion debate. Naglalaman ito ng mga saloobin ng fans, social media dynamics, identity at individual expression sa showbiz, at kung paano nababalot ang sining, imahe at personalidad ng mga artista na maraming interpretasyon at reaksyon ng publiko. Sa report na ito, tatalakay natin ang buong konteksto ng mga balitang ito, ang reaksyon ng netizen, epekto ng celebrity image, pati na rin ang implikasyon para sa showbiz at para sa sasabing personalidad. Noong February 8, 2026, lumabas sa Abante News ang isang light-hearted na balita tungkol sa larawan ng pinost ni Miss Kayla Estrada sa kanyang Instagram story kung saan makikita na nawalan siya ng fake nail, isang peke o artificial na kuko habang siya'y nakikipag-meet sa mga tagahanga sa isang mall show. Pagkatapos ipakita ang larawan ng kanyang kamay, maraming netizen ang bumaling sa mga komento sa social media at may ilan pang nag-udyok kay Kayla na sugurin o magpagawa, sugurin daw di umano ang salon ni Miss Catherine Bernardo na pag-aari ni Catherine tulad ng cut nails, glow up launch at new look. Ang ganitong uri ng komento ay madalas sa tinatawag na ilang fans na meme culture o pagsasama-sama ng pop culture at humor sa social media. Subalit hindi maikakaila na may mga elementong mas marubdob pa rito. May pagkukumpara, paghahalo ng identity ng isang artista sa imahe at negosyo ng isa pang artista at tila social commentary na nagbibigay pansin sa relasyon at estado ng buhay ng mga nasa showbiz. Hindi nag-iisa ang usapin na ito. Noong Feb 4 naman 2026, isang artikulo rin sa Abante ang nag-ulat ng mga komento ng netizen tungkol sa suot ni Kayla Estrada sa isang ASAP performance kung saan may mga nagsabing ang kanyang outfit ay tila ginagayang estilo ni Catherine Bernardo. Ayon sa naturang balita, naka-mustard green sleeveless top si Kayla na sinabayan ng black miniskirt at white knee-length boots at dahil dito, may ilang musga sa social media na parang inuulit niya ang fashion trend na nauuna-una uuso kay Catherine. Sa mga ganitong discussion, madalas lumalabas ang tanong kung ito ba intentional o hindi. Dahil sa interconnected world ng showbiz at fashion, madalas umiikot ang mga trend kung sino ang unang nakasuot ng isang look, sino ang sumunod at anong ibig sabihin ng mga ito sa kanila, sa fans at sa publiko. Ito rin ay nagpapakita ng dynamics ng pagiging artista, hindi lamang nila nililika ang kanilang music, acting roles or endorsement, pati na rin ang kanilang personal branding at style. Paano nga ba nag-react ang mga netizen patungkol sa isyong ito? Ang mga naturang balita ay agad na pinuna at pinag-usapan ng mga netizen sa mga comment section sa social media at iba pang platform tulad ng Reddit. Ilan sa mga napansin na mga reaksyon ng netizen:
Number 1, may comparison at pressure sa pagpapakita ng imahe. May mga nag-comment tungkol sa tila malaking pressure sa isang artista pagdating sa kanilang appearance, lalo na kung sila ay kinukumpara sa ibang celebrity. Ang pang-iwan ng fake nail o pananamit ay nagiging trigger ng mga haka-haka tungkol sa kung sino ang mas trending o mas in. Meron ding support versus criticism. May mga fans na mas nag-depend kay Kayla na nagsasabing natural na may mga pagkakahawig ang estilo ng artista dahil sa fashion trend at hindi dapat bigyan ng sobrang interpretasyon ang bawat outfit o pose ni Kayla. Fan wars at tribalism, hindi may kakailan na may mga tensyon sa pagitan ng fan si Kayla at fan si Catherine. May ilan na tila tinutulak ang narrative na Kayla ay ginagayahan ni Catherine at may ilan na nagsasabing unfair ang ganitong paghahambing dahil bawat artista ay may sariling identity at personal style na hindi kinakailangang ikumpara sa iba. Meron ding stress at online backlash. May mga nauulat rin ng mga fans mismo ang napansin na tila nagnanais na pahinga si Kayla sa social media matapos maranasan ang ilang negative comments at maaari itong ay sanhi ng critics na patuloy niyang inatags at pinupuna. Sa punto ng ganitong mga reaksyon, nakikita ang sobrang bilis na nagpag-viral ng isang simpleng post o larawan at kung paano ito nagiging isang malaking usapin na lampas pa sa original na intensyon ng artista. Ang dynamic sa likod ng issue, Catherine Bernardo at Kayla Estrada. Bagamat hindi direktang pahayag ni Catherine Bernardo o Kayla tungkol sa mga isyong ito, malaki ang epekto nito sa kanilang imahe at pananaw sa publiko. Si Catherine Bernardo ay isa sa mga pinakamalaking pangalan sa Philippine showbiz at ang pagkakaroon niya ng nail salon brand tulad ng Cat Nails ay hindi lamang bahagi ng kanyang negosyo kundi pati ng kanyang aspirational public image bilang isang influencer sa lifestyle at fashion. Si Kayla Estrada naman ay unti-unting nagiging prominenteng personalidad sa Kapamilya Network, hindi lamang bilang isang aktres sa mga serye at pelikula, kundi pati sa kanyang mga public appearances, fashion choices, at kung paano siya nakikipag-ugnayan sa fans at media. Subalit dahil sa mga trending debates tungkol sa kanyang stilong pinaghahambing kay Catherine o ang social push na siya ang magpapagawa ng kuko sa salon ni Catherine, maraming nagtanong kung ano ang tunay na koneksyon ng dalawang artista at kung anong ibig sabihin nito sa kanilang showbiz identity. Hindi ito simpleng fashion beef, ito ay sumasailalim sa mas malalim na aspeto ng celebrity culture sa Pilipinas. Ang kahalaga ng fashion at personal branding bilang bahagi ng pagiging artista, paano nagiging subjective ang interpretasyon ng publiko at media sa mga simpleng visual cues, ang epekto ng social media commentaries at fan wars sa mental health at public perception ng mga personalidad, ang dynamics ng comparison culture at laganap sa showbiz space. Ang mga balitang tulad ng fake nails, fashion comparison at social media reaction ay nagpapakita kung gaano kadaling maging controversial ang mga simpleng pangyayari sa buhay ng isang artista kapag ito ay nasa spotlight. Hindi kailangan may malaking issue tulad ng pag-break ng relasyon o malaking skandal para ang publiko ay magbigay ng malalim na interpretasyon. Ang social media ngayon ay nagpapatindi ng bawat detalye at nagbibigay buhay sa maliliit na insidente na maaaring walang malimbag na kahulugan sa mismong artista. Sa huli, ang pagtalakay sa mga ganitong usapin ay hindi lamang tungkol sa showbiz gossip, kundi pati na rin sa kung paano natin naunawaan ang celebrity identity at pagkakakilanlan sa isang digital at interconnected world kung saan ang bawat post, larawan at fashion choice ay maaaring mag-trigger ng malawakang reaksyon, positibo man o negatibo. Kung ikaw ay tagahanga, isang tagamasid o simpleng observer lamang, ang pinakamahalaga ay ang pagrespeto sa bawat personalidad sa pangunawa na ang bawat isa ay may sariling paraan ng pagpapahayag ng sarili at hindi lahat ng napapansin sa screen ay may malalim na intensyon o koneksyon sa isa't isa.